at mapayapa. Patuloy po nating buhayin ang diwa ng people power. Tayo po ang gagawa ng pagbabago. Tayo po ang magpapabuti sa ating bayan. Kung kailangan bumalik-balik tayo sa EDSA, ay gagawin po natin. Kung nakikinig po ang mga tao sa ating pamahalaan at sana'y nakikinig sila, tayo po, kami po, ay handang manindigan. Ang inyong taong bayan ay mulat, dilag at gising at hindi po namin kayo tatantalan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang UP Ateneo Lasal ay naririto dahil po kinakatawan po namin lahat ng mga paaralan, pamantasan at sa pamantasan ay inatasan ang pag-alaga sa ating kabataan. Saan ba ang kabataan dito? Nandito ba ang mga kabataan? Saan ang mga katandaan, mga matatanda? Nandito ba? Yung mga bata, mag-bless kayo sa mga matatanda. Pag ang tao ay tumatanda, humihina po ang kanyang pandinig, dumalabo ang kanyang patinig, at pati ang kanyang pag-alala ay hindi na sariwa. Sabi po ng isang teacher namin na si Ginoong Tirol, there is a far bigger war than the war on drugs, and that is the war on memory. Meron daw mas masahol pa na digmaan sa digmaan laban sa droga. At ito ay ang digmaan sa alaala, sa katotohanan. Kaya nga po, lalong-lalo na po isang pag-appeal sa ating kabataan. Huwag po sanang dumabo ang inyong pagtingin. Makinig, lalong-lalo na para sa katotohanan. At lagi kayong maging magalang. Hindi lamang sa mga matatanda, maging magalang sa tao, sa totoo, at maging magalang sa ating inang bayan. Mahalin po natin ang ating inang bayan. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. I'll take the lead from Father Jeff. Umpisahan ko rin. Hindi ako maganda dito kung sinong matanda, sinong bata. Pero pagbati mo na sa mga kapwa kong senior citizens. At medyo marami yan. Kanina pa akong umihikot, marami ang parang reunion ito. Huwag na natin banggitin ay ang pinakamatanda dito. Importante lang dito na nandito nga mga senior citizens. At nakita ko sila, naisip ko nga, how many years have we been marching in the streets? May mga iba dito, 1960s tayo, isa, at least 50 years na ito, nandito na yung aking kasama senior citizen na posibleng 50 years in the streets already. Kay Sister Mary John, from St. Scholastica. Sabi ko nga, nasa mga girls' schools, nandito na. Anyway, so, halos 1.5 century na ang nagmasa ng mga senior citizens. Mukhang may mga iba na nandito ay yung panahon ng EDSA, which we are commemorating today, at least mga 31 years is still a long time. Promises were made, promises were broken, promises are still floating. And that is 31 years. Parang nag-atras na tayo. After the 31st year, we are now in the 30th, in the day 30. Do 30. Ano ba yan? Atras natin tayo dito. At ang tanong ko nga ay sa mga bata, are you still going to say the 30 years, 65 ako this year? I will be 95 years old in 30 years. Sana hindi na ako kailangan ng mga kasama kong mas bata
na hindi na kami kailangang magmarcha dito sa mga rallies, kundi magmarcha sa pagdiwang ng tunay na kalayaan. At yan nga ang request ko ng organizers, can you talk about the power of the academe? At tinanong ko nga sa Father Jeff, is there power in the academe? I don't think we have the power, but we have the channels to be able to keep memories alive. Tama si Father na mukhang may demensya ang buong bansa at dapat iwasan yan bago tamaan kami ng demensya kami ng veterano. And I am promising you that UP will not turn our backs on keeping those memories alive. At titiyakin namin na itutuloy kung kailangan sumama pa rin sa mga rally, ang chancellors at presidents mismo ang tutulak na mukhang minsan na doon ang nangyayari. Ang administrators ngayon ang nagtutulak sa mga estudyante na lumabas ka. At kung kahit hindi sila lumabas sa mga kalsada, at least nasa social media sila, napakahalaga din yan to keep those memories alive. And more important, to get people committed to doing something. Because we are today where we are because there were failed promises from EDSA. Tiyakin natin na ipapatupad ang mga pinangako natin noong 1986. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po siguro ang pinakamatandang aktivista dito ngayon. Matanda ka po kayo, Michael. Meron ako nakikita mga senior citizens din dito, kaya special greeting sa ating mga super senior citizens. Kasi po, naniniwala ako, once an activist, activist forever. Ako po'y nandito noon, 31 years ago. Kami po yung mga madre nakaharap sa tangke na sinasabi namin sa mga sundalo, huwag na kayong tumuloy. Nandito pa rin po ako. At siguro, ang mas lalo kong talagang nakakagalit, although halos pareho ang nangyayari, pero ngayon po meron pang isang mas worse. Ito po ang tinatawag kong erosion of our moral fiber as Filipinos. Pag ito po ang nawala sa atin, kahit na mawala na yung mga gumagawa ng masama ngayon, paano mo itatayo ang eroded moral fiber as a people? Yun na po ang scary na ito hinaharap natin. Kaya kailangan po tayo talagang lumaban. Huwag natin payagan na yung kanilang mga baluktot na values, yung wala ng katotohanan, wala ng good morals and conduct, wala na po yun. Lahat ng ethical standards, lahat ng behavioral standards, parang wala nang nangyari. Sabi ko pa nga noon, pag ako po ay naging presidente po ako ng St. Scholastica, pero pag meron po kami mga janitor na gano'n magsalita, gano'n ang ugali, siguro, we have already fired them. Warning 1, warning 2, warning 3. Pero bakit po meron tayong behavioral criteria for ating mga janitor? Wala po sa